At ito na naman mga sangkay, mag-ready na tayo para magsimulang gumawa ng iba't ibang klaseng mga simpleng tinapay. Tara at samahan nyo akong gumawa ng tinapay maghapon. Ito na nga yung ating unang gagawin. Pagkatapos nating maligo ay, syempre bago tayo magsimula ay dapat linisan muna natin yung ating mga gamit na gagamitin sa paggawa ng tinapay. Kahit na po, lininisan nyo yan pagkatapos nyo gumawa para sigurado po tayong walang maisasamang dumi dito sa ating mga masa. At eto na naman tayo, bagong taon, sipag-sipagan na naman tayo para makapag-ipon-ipon kahit papano at makabili na rin ng kahit na pakonti-konting gamit na kakailanganin dito sa ating maliit na bakery. Sa mga nagtatanong nga pala kung magkano yung puhunan kapag nagsimula ka ng bakery. So wala pong eksaktong puhunan mga sangkay dahil sa iyo po yun kung ano yung dream bake shop na gusto mong itayo or dream bakery na gusto mong itayo. At bukod doon ay nakadepende rin po yan kasi sa mga equipment na bibilhin nyo kung second hand or brand new po yung inyong gustong bilhin. Kapag second hand ay medyo mura na po at kung brand new naman ay may kamahalan. Basta po ang lagi ko lang paalala sa inyo kung sakaling kayo ay magtatayo ng bakery business, maliit man yan o malaki, ang mahalaga po ay meron kayo dapat experience sa paggawa ng tinapay. Hindi lang po puhunan dapat ang inyong dala, dapat ang experience na inyong gagamitin ay sapat para makapagpatakbo ng isang maliit o malaki man na bakery business. At para naman po sa mga nagtatanong ng aking recipe ng aking mga tinapay, ay meron na po tayo naka-upload dyan sa ating page mga sangkay, sipag-sipag lang po sa paghahanap. O kung gusto mo naman po ay pasyalan nyo yung aking YouTube channel, Martial TV din po, mas marami na po ang naka-upload doon na recipe about baking. Sigurado po akong makakatulong sa inyo yun mga sangkay. At sa mga nagtatanong naman ay kailangan mo bang kumuha kaagad ng panadero kung sakaling kayo magsisimula ng bakery business. So bali nakadepende sa iyo yan sangkay. Kung wala kang experience talaga sa paggawa ng tinapay ay kailangan mo talagang kumuha ng panadero. Kaya nga sinasabi ko lagi sa inyo kung sakaling kayo mag-i-start kahit na maliit na bakery ay mas mainam po ay meron kayong karanasan o meron kayong experience sa paggawa ng iba't ibang klaseng mga simpleng tinapay. Nang sa ganon ay malaman mo muna kung gaano nga ba karami ang magagawa mo kada araw. At saka ka mag-decide kung kailangan mo nang kumuha ng panadero o hindi na. Napakalaking bagay talaga mga sangkay na marunong kang gumawa ng tinapay bago ka magsimula ng bakery. Dahil kung kaya mo namang gawa ng tinapay ang yung bakery, ay hindi mo na kailangan magbayad ng labor. Napakalaking tipid nun mga sangkay. At syempre kapag tayo nakapagsimula na ng ating bakery ay huwag kakalimutan yung salitang tiyaga at sipag. Dahil lalagpas po ng 12 oras ang ating trabaho, lalong-lalo na kung wala tayong panadero. Mahirap kung sa mahirap, pero dahil kailangan nating kumita, ay dito na papasok yung salitang sinasabi nilang tiyaga. Dahil kapag may tiyaga, ay may nilaga. Focus ka lang sa goal mo, huwag mong pagtuunan ng pansin yung mga bagay na hindi makakatulong sa negosyo mo at sa sarili mo. Dahil walang ibang mag-aangat sa'yo sa sarili mo, kundi ikaw mismo.